Hello mga bibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tayo with evidence. Nako, ang tapang ni Congressman Kiko Barzaga. Bakit? Sinugod ni Kiko Barzaga si Sandro Marcos. Habang natapos na ang hearing man or panel hearing nila kung ano-ano man ang ginagawa nila sa Congress, while si Sandro busy nakikipag-usap sa mga kapwa kongresista, itong si Kiko Barzaga, ewan ko kung ano ang nasa laman ng kayang utak, nag-video, ewan ko, pinost na ngayon sa social media. Nako, marami ang nag-share, marami ang nag-comment kung saan. Yan ang idol namin, Kiko Barzaga, ang tapang at may paninindigan. Alam nyo ba kung ano ang ginawa? Sinugod niya si Sandro Marcos na nag-video. Tapos, nakipag-shake hands si Sandro. At, grabe. Sa harap talaga, sa pagmumukha ni Sandro, sinampal si Sandro ng katotohanan ni Kiko Barzaga. Kumusta na daw si Martin Romualdez? To the rescue naman si Representative Garin. Bastos tao si Kiko Barzaga. Naku, napanood nyo na ba ang video? Hindi pa. Ay, eto ang video, mga may panoorin nyo. Yun o. Kakatapos lang ng DOJ hearing. Alam mo? Sandro Marcos. Dami natin. Good afternoon. Good afternoon, Kiko. Kumusta na yung kaso ni Tito Romualdez mo? Yung ano pala? Oh, ayaw sumagot. Ayaw sumagot, natatakot. Huwag ganyan, boss. Huwag ganyan. Nagalit na si Rep Garin. Oh, nakita yun na ang video. Sabi ng ilan, ang tapang ni Kiko Barzaga. Alam naman na natin na lahat ng mga kongresista or most of the congressmen dyan sa loob ng kongreso ay talagang yukong-yuko kay Sandro. Pero itong si Kiko Barzaga, hindi nagpaawa, talagang, nako, ano kaya ang pwedeng mangyari kay Kiko Barzaga? Baka papatulan na siya ni Sandro Marcos later on. Papatulan? Baka meron namang tawag dito, ethics complaint para kay Kiko Barzaga at si Sandro na talaga ang maghain nito. Nakakalirki naman to si Kiko Barzaga. Ay, wala talagang pinipiling lugar si Kiko Barzaga as long as na matanong niya ang napakamalaking question of the century of the Philippines, si Romualdez, mga kabibig. Ito naman ang komento ng ating mga netizen na kung saan ay ano kasi si Garin, parang kinuha yung phone ni Kiko, tapos pinigilan si Kiko, tapos si Sandro deadman na lang. Pero alam naman natin nasaktan si Sandro sa loob-looban. Ay, sino ba namang binidyohan ka tapos anungin ka about Martin Romualdez? Ma-hurt ka talaga, lalo na uncle mo yun. Ito, galit na galit si Madam, affected sa tanong para kay Kiko ito, para kay ang Representative Garin ito. Bastos nakahubad, special nakatuwa, ayaw matanong, pinagtanggol ni Representative Garin, yung amo niya. Dapat protektahan ang big boss na si Sandro Marcos, kaya protected by Garin. Yan ang idol namin, si Kiko Barzaga, may paninindigan. O, tingnan nyo, kabibig. Marami ang humanga kay Kiko Barzaga. Parang si Kiko Barzaga ba, siya yung boses ng taong bayan ba? Siya yung tagahatid ng mga sumbong ng taong bayan at ihahatid niya sa specific person na either sasagot or hindi, or either magagalit or hindi. Walang pakialam si Kiko Barzaga na magagalit or magiging kalaban niya si Sandro Marcos. Ang tapang ni Kiko, mga kabibig. O, sino dito maging Kiko Barzaga? Sino dito? O kayo ha, kung maglalaban si Kiko at si Sandro, saan kayo papanig? Kiko or Sandro Marcos? Ito pa. Nagtanong lang naman, bakit pikon? Oo nga, nagtanong na naman si Kiko about Martin Romualdez. Kung ano naman, pwede namang sumagot si Sandro or pwede na, ang ginawa ni Sandro, dinedma lang. Bakit si Garin parang paepay? Parang ang gusto sabihin ni Garin ba, ang bastos mo, Kiko. May kausap si Big Boss. Good job, Congressman. Meow meow. Iba ka talaga. Proud Dasma here. Oy.
Durog na durog si Boss Bossing. Lakas makasampal in your face si Kiko Barzaga. Galit si Madam Garin. Bakit, Madam? Congressman Kiko lang ang malakas. Grabe, hindi ko kinaya ang powers ni Congressman Kiko Barzaga. Walang sobra. Wala lang. Ang galing niya, salute. Pikon si Garin, protect Marcos at all cost. Ito pa. Grabe naman, ang bastos ni Kiko Barzaga. Hindi niya ginalang si Big Boss. Big Boss na. Lakas mo talaga, Boss Meow Meow. Meow Meow ng Dasma yan. Ang tapang na tao ni Kiko Barzaga. Lakas talaga mga azar ni Congressman Kiko Barzaga. Solid ka, Meow Meow, okay? Alam niyo mga bibig, mas gusto ng mga tao ba yung hindi mapagkunwaring congressman, yung true to himself and true to the people. Yan ang mas lalo nilang mamahalin mga kabibig kumpara sa mga pa-demure, pa-inosente, pero sila pa rin yung mga kurakot. Yung kasalanan nila ipinapahid sa iba na mga inosente, tapos later on kakarmahin at mabubulgar ang mga bululyasong korupsyon na ginagawa nila. Iba talaga si Kiko Barzaga, walang katulad. Hala, parang iiyak na si Sandro. Nagtatanong lang naman si Kiko, bakit affected si Garin? Oy. So yun, kabibig, pinag-uusapan itong mga ginagawa ni Congressman Kiko Barzaga at maraming pumapalakpak sa ginawa ni Congressman Kiko Barzaga. Isa ka ba sa mga pumapalakpak sa ginawa ni Kiko Barzaga? Nako, kung isa ka sa mga pumapalakpak, comment down below because I'm sure hindi mo na kaya ang ginawa ni Kiko Barzaga. Kaya mo, hindi? Ako nga, hindi ko kaya yun. Oy, mga congressman yan. Pero grabe, tapang na tao. Saan kaya humuhugot ng tapang itong si Kiko Barzaga? Or talagang nature lang talaga niya na aside from very vocal, very strong ang kanyang personality at makamasa yung atake niya ba? Yung naintindihan niya ang taong bayan, pero ang taong bayan hindi kayang magsalita or maybe few people hindi kayang magsalita. At siya na may in one place silang lahat, pwede niyang gawin yung gustong ipagawa ng taong bayan sa kanya. Iba si Kiko, mga kabibig. Now, speaking of another personality, si Kim Chiu, may pinost sa kanyang Twitter account or X. Nako, biglang binura ni Kim Chiu. Ang post na iyon para kay Senator Rodante Marcoleta. Ito na naman tayong bawal lumabas. Si Kim Chiu hindi pa natuto. Ay, natuto na kabibig kasi dinilit niya. Pero may naka-screenshot. Opo, mga kabibig. Na-screenshot yung post sana ni Kim Chiu. Pero baka natauhan lang si Kim Chiu ba? Ay, mali ito. Baka masunog na naman ako. Baka may bago na namang bawal lumabas, bawal lumabas. Ito kasi, yan ang post ni Kim Chiu na ngayon ay deleted na. Natakot? Akala natin matapang. Kung talagang matapang si Kim Chiu, hindi niya ipopost. Matapang yan kabibig, pero takot lang mabash. Hindi siya matapang. 'Di ba? Kasi kung matapang ka at marunong kang tumindig sa inyong paninindigan, hindi mo i-delete yan. Whatever it will come, consequences. Kung masira yung career mo, as long as meron kang na-voice out yung gusto mong ipabatid sa mga tao. Pero hindi ito matapang, Dinilit niya. Ito, Kim Chiu. Marcoleta, walk up and choose. Ay, iba si Kim Chiu. He is always angry. Always speaking a fight. Ganon talaga ang behavior ni Marcoleta. Hindi naman si Marcoleta same as Risa Hontiveros na pa-demure. Diba? Marcoleta is a lawyer, Kim Chiu. Hindi mo ba naintindihan ang mga lawyer? Kung nasa investigasyon ka o nasa hearing ka, kailangan maging strong yung appeal mo, yung boses mo, yung attitude mo. Kasi pag yakang-yaka ka lang, di pagkatawanan ka sa mga kontra mo. Nako, si Kim Chiu talaga. Always speaking a fight. Baka yun lang talaga ang interpretasyon ni Kim Chiu ba? Na ganon si Marco, always speaking a fight. Hindi
For me ha, Marcoleta is just showing his true color. Ganito ako makipaglaban para sa katotohanan. Pero kung hindi mo ako gusto, edi tumahimik ka na lang. This is same way he went all out pushing for ABS-CBN's shutdown. Ay, until now, hindi pa rin nakamove on si Kim Chiu sa ABS-CBN shutdown. It's frustrating and heartbreaking to see the same darkness play out again. Ay, Kim Chiu, dapat sana magpasalamat kay Marcoleta kasi nabulgar yung mga ibinulgar ang mga diskaya ng mga congressman na kurakot. O, napasalamatan nyo ba si Marcoleta hinggil dyan? Hindi. Ang nakita nyo lang kay Marcoleta, yung ayaw nyong attitude niya. Pero yung ginagawa niya sa hearing, initsapwera nyo. Kasi, naghihintay lang kayo sa mali ni Marcoleta. So, fair ba yan? Tapos sasabihan mo si Marcoleta na, walk up, gumising ka, and choose. He's always angry and always speaking a fight. Hindi mo lang ma-gets talaga kung ano ay pinagalaban ni Marcoleta. Ito pa, as a citizen, I can only hope and pray. Tama lang naman. By the grace of God, that this time accountability wins. Oo nga, mananalo talaga ang accountability. Wins talaga. Depende na sa mga politiko na umupo dyan at gagawa ng mga hakbang kung gusto nila ng fairness na hearing. Si Marcoleta is doing fairness hearing actually. Diba? Let the guilty face justice. Enough lies, enough abuse. It's time for the darkness to end. Ano ba naman to si Kim Chiu? Ay, kung ano mga pinagsasabi niya. Diba? Well, may karapan naman si Kim Chiu kasi nagbabayad siya ng tax. Maliit man ang ambag mo or malaking ambag mo sa tax, meron ka ring ambag. Hindi ibig sabihin na, oy, mas malaking ambag mo namin sa tax, tumahimik ka, konti lang. Ay natural, malaking ambag mo kasi malaking sahod mo. Diba? So, laban lang. Pero, targeting Marcoleta, hindi maganda. Mas lalong makikita namin na bitter pa rin kayo at hindi pa rin naka-move on yung ABS-CBN. Diba? ABS-CBN shutdown, it's because may mga nilabag din. Pero ang ABS-CBN is always denying this fact. Ewan ko sa kanila. Basta si Kim Chiu hindi pa rin naka-move on sa ABS-CBN shutdown at hindi pa rin siya naka-move on kay Senator Marcoleta na until now, pinabanatan niya. Pero kung totoo talaga siyang tapang, no, hindi niya i-delete. Oy, bakit i-delete niya? Kasi takot siya. Takot siyang mapatawag. Takot siyang mabash, mawala ng mga endorsement, baka bababa ang rating sa coming teleserye, or baka maglaylo for a week kasi mainit siyang pinag-uusapan. Gayahin mo si Vice Ganda na sobrang tapang Kim Chiu. Yung kasagsagan ng trending news ni Vice Ganda kay Pangulo Duterte, yung jetski. Walang delete si Vice Ganda. Walang explanation. Oh, deadma lang siya. Sana ganun si Kim Chiu, no? Panindigan niya kung ano ang kanyang mga pinopost sa social media. Ito ang komento ng ating mga netizen. Basahin natin na from Ivy Solans. Marcoleta's IQ versus Kim Chiu. Balik sa classroom na may batas scheme. Uy, wag yun naman sabing bobo si Kim Chiu. Hindi lang. Meron lang talaga siyang gustong abot kay Marcoleta. At dahil sa takot niya na mabasa ni Marcoleta, dinilit niya. Ang problema lang may naka-screenshot. No? Ka-funny ni mo, Kimi, do you know exactly what's going on around you? And do you know also why the ABS-CBN was shut down before? Then ask your bosses and my goodness gracious, anak jud na basta wa kabalo. From Donna Basilia. Nagbabayad nga ng tax. Saan napunta yung tax? Kinukurakot ng mga kinakampihan nyo. Hoy, Kim Chiu, gising. Louder, Kim, let's pray for darkness to end. Oo nga, all of us are praying for darkness to end. Sana. Pero, bakit ang hirap ng mga kakamping sumigaw ng Marcos resign? Kasi pag Marcos resign, VP Sara will be the president. Mas lalong gugulo.
gugulo ang mga utak nila at gugulo sa galit kasi ayaw din nila sa mga Duterte. Kaya magtiis-tiis na lang sila hanggang 2028 at doon daw sila maghihimagsik. Wow! Doon daw sila babawi. Kaya ngayon, wala lang, tiis-tiis na lang sila. Sabi nila, tiniis nga natin yung 3 years, another 3 years pa ba? Hindi natin matiis. Kaya natin yan. Ang gagawin na lang natin, sabayan na lang natin si BBM. Kapal ng mukha mo. Sabi ng isang, ito from Cecil Lacerona, ewan ko sa'yo, Kim, bawal lumabas. Oh. From Joanne Miranya, sisingit pa naman to, magpasikat, mapapansin ng mga netizen. From Ching Alcala, Madam King, bawal ka munang lumabas ha. Mali-mali yung nakuha mong impormasyon. Kim, bawal lumabas, wala ka din alam sa batas. Alago, walang alam sa batas si Kim daw. Iiyak na naman ito for sure. Kailangan ka namin, Senado Kim, vote Kim Chiu for Senator. Oo nga no. Kung ito ang klaseng comment ni Kim Chiu, ay dapat tumakbo ka na lang, Senador Kim, para maintindihan mo at maramdaman at maranasan mo rin kung bakit ganyan ang way ni Marcoleta. Yung pasigaw-sigaw, yung parang may inaaway or gustong mangaway. Mas maganda, Kim, takbo ka ng senador. Tapos si Vice Ganda, takbong presidente. Eh, di ba? It's showtime. Andyan na naman ang isang epal at tupagin mo lang yung ate mo, Lakam. O, sino bang ate Lakam niya? Wala akong info tungkol dyan, ha? Ito pang komento, nagbida-bida na naman si Kim Chiu. Sana di ka na lang mag-comment, Neng. Makasira sa image mo. Kulang talaga sa impormasyon. Alo? Kulang sa impormasyon na si Kim Chiu. Sana naging silent ka lang ng Kim. Ano na, hayaan mo na lang. Kasi alam naman natin hinayaan yung mga kakamping si BBM. Oh. Kung totoo itong post ni Kim Chiu, talagang sobrang tanga mo. Ay, wala, grabe naman. Huwag naman sabihin tanga si Kim Chiu. Deleted na po kasi maraming nag-react ni Kim Chiu. Ay, marami na palang nag-react. Kaya dinelete ni Kim Chiu. So, it means hindi matapang. Kasi maraming nag-react, matakot malaos, matakot mabash, matakot mawala ng endorsement. Kaya, dinelete. So, it means hindi matapang. Akala na natin si Buwana matapang, Bisaya matapang. Hindi pala. Ito pa. Nabuhay naman si Kim sa stress. Iiyak na naman yan. Deserve. Sabi ng mga netizen. Wag naman po. Kim is just voicing out his observation kung ano ang kanya nararamdaman ngayon. Pero, dapat sana pinanindigan niya. Little knowledge is dangerous. Ula! O make sense na naman si Kim, baka may bagong teleserye. Huwag naman po ngayon ganyan kay Kim Chiu. Baka meron. Beautiful eyes daw, B. Kim Chiu. Kayo talaga. Huwag yung sirain ang pangalan ni Kim Chiu at ang pagkatao ni Kim Chiu kasi pinaglalaban lang niya ang kanyang paniniwala. Palagi ikinokonek ni Kim Chiu ang ABS-CBN shutdown kay Marcoleta, no? Hindi naka-move on. So yun lang, kabibigang ating ladies lebak-lebak for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Bye everyone! See you next time!